Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwala siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalataan ng isang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalaw sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya na ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya inudyatan nila ng kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa kanyang sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At ang mga sila lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea, ito at ng lahat ng nakaalam at ng kanilang tanong. Magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoon Yesu Cristo. Magandang umaga po mga kapatid, at ngayon ay araw ng Martes, December 23. Dalawang tulog na lang. Pasko na. Para tayo nagka-countdown araw-araw kailangan natin magitin yung petsa ng araw ngayon. At kung ilang araw na lang yung tulog para magpasko na. Dahil nga po ay nakaan po tayo sa yung binabasa po nating mabuting balita. Ito rin po yung mabuting balita para sa araw ngayon, na kung saan ay minimisa sa ating parokya na doon tayo nakabase para sa akin. Doon ako sumasabay para kung anong topic ng parokya natin, yun din yung nagiging topic natin para sa mga araw-araw natin. So, ngayong araw na po ito po yung kung saan sinilang po si Juan Bautista. At nagalak ang lahat. Ngayon din higit kay Elizabeth na kanyang ina at kanyang ama rin Sakarias, na kung saan ay bumalik na po kanyang pagsasalita. Dahil nga po sabi nga niya ni San Gabriel na anghel, na kung saan ay dahil sa hindi ka naniwala, ginawa siyang pipi at bingi. Hanggat hindi pa lumalabas ang kanyang anak, ay manatili siyang may kapansanan. At ganun nga nangyari mula nung pinanganak si Juan, na kung saan ay tinanong siya kung ano ba yung ipapangalan sa kanya, at nangingi pa siya ng sulatan at hanggang siya ay makabigkas ulit ng salita. At doon ngayon nagulat ngayon mga taong nakapaligid sa kanila at natakot at nagtanong kung
magiging ano nga kaya ang batang ito? Ang tanong ng mga kapitbahay nila, ng mga taong nandoon. Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. No? So, sumasa kanya talaga ang Panginoon. Dahil nga, sino ba naman ang hindi magiging, hindi maniniwala? Dahil kilala nila yung magulang, yung ina ni Juan, kung saan si Elizabeth ay isang baog. Diba? Hindi lang siya basta matanda. Silang dalawang mag-asawa, si Zacarias at si Elizabeth, ay parehas matanda. Baog pa po si Elizabeth. Doon pa lang po, malaking hiwaga na yon para sa kanila kung bakit nagdalang tao si Elizabeth. Kaya sumasa kanya talaga ang Panginoon. Diba? Kasi nga, alam naman po natin na si Juan yung maghahanda ng daan na Yesu Cristo na ating Panginoon. Kaya napaka ganda talaga ng mensahe ng ating mabuting balita para sa araw na to. At kung sa atin naman, ano ba yung pwede nating gawin? Ano ba yung mga pwede nating hakbang, diba? Para kung paano natin papakilala si Yesu Cristo sa ating mga kapwa, diba? Simulan natin sa ating pamilya, diba? Bilang ama, bilang ina, simulan po natin na ihanda yung daan ni Yesu Cristo papunta sa mga puso, sa isip ng ating mga anak. Ituro natin sa kanila ang mabuting balita, paalam natin sa kanila ang mabuting balita, kung paano pinanganak si Yesu Cristo, kung paano siya namuhay sa mundong ito, kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano niya tayo, kung paano niya tayo pinagaling, at kung paano niya tinubos ang ating mga pagkakasala. Na hanggang sa ngayon, kahit yung mga hindi pa isinisilang na pagsilang ay natubos na ang mga kasalanan. At bilang ama, ako, ako ang nangunguna na sa ganito sa aming tahanan na sana'y matagal ko nang ginagawa. Pero sabi nga, pagdating sa faith, pagdating sa pag-follow kay God, walang bago, walang tagal. Basta taos puso mong sinumulan at ibinigay mo sa sarili mo kay God, sasabay na ang lahat. Lahat. Kaya magkita-kita po tayo ulit bukas. See you. De Colores. Please.